Magandang gabi Pilipinas, kong mahal detalye ho sa mga pangunahing balita. Tapos na ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ho yan sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa Lunes. Pero hindi pa ho natin alam kung ano pong lalamanin ito. Pero tiniyak ng Pangulo Alex na maririnig ng mga Pilipino sa kanyang ulat ang iba't ibang mahahalagang issue. Ang dami nun. Ang dami nun. Oo, wishlist, ika nga. Correct. Samantala, tanggap naman ni Pangulong Marcos Jr. at nirerespeto umano niya ang naging pasya ni Vice President Sara Duterte na ayaw na nitong maging bahagi ng kanyang gabinete. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, may patikim ba sa talumpati ni Pangulong Marcos? Alex, naku, ang nais ng Pangulo nga ay huwag lumampas ng isang oras yung kanyang magiging talumpati sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Lunes, June 22, 2024, kahit napakarami ng gusto niyang naisibahagi, iulat sa mga Pilipino, kaugnay ng kanyang mga accomplishment at syempre maging yung kanyang mga magiging plano pa sa susunod na mga taon ng kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas, Alex. Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. Yan ang kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview sa Apayao matapos kumustahin ng mga kagawad ng media ang kanyang paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA. Sinabi ng Pangulo na tapos na ang kanyang buong talumpati. Tiniyak naman ng Pangulo na maririnig ng mga Pilipino ang kanyang ulat ukol sa iba't ibang mahahalagang issue. Fine-tuning na lang mga ginagawa namin. Ayun sila nila lahat bukas at saka hanggang linggo para maging hanggang para sa SONA sa Lunes. Samantala, walang problema kay Pangulong Marcos kung hindi natatanggap ng posisyon sa kanyang gabinete si Vice President Sara Duterte. Inihayag kasi ito ni VP Sara sa sideline ng ceremonial turnover ng liderato ng Department of Education kay Secretary Sani Angara nitong Huwebes. Hindi napakita yun. Alex, hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maipaliwanag pa sa taong bayan yung kanyang mga plano ay magsasagawa ng tinatawag na 2024 Post-State of the Nation Address Discussion na pangungunahan ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan ibibigay ng mga ito yung iba pang mga detalye na hindi na niya masasabi pa sa kanyang nalalapit na SONA. Kabilang dyan siyempre yung food security at yung ating ekonomiya, issue sa education, yung environment protection, gayon din yung disaster risk reduction na issue, pati yung health and social welfare protection at yung good governance, peace and order and security, Alex. Okay, Eden, parang nabiting kami doon sa anong tugon ni Pangulong Marcos. Parang hindi namin naulinigan kung ano yung sinabi niya tungkol sa tanong ninyo regarding doon sa ayaw na ni VP Sara na maging part ng kanyang gabinete. Ano bang sabi niya? Parang umiiling-iling lang ba si Pangulong Marcos noon? Ang sabi niya, that's okay. It's her position. Sabi niya kanina, Alex, doon sa ambush interview nung matanong siya ng mga kagawad ng media na dumalunga doon sa event niya dyan sa bahagi ng Apayao. Oo. Pero hindi nyo ba finalo up na tinanong nyo na, Mr. President, aalukin mo ba ng ibabang posisyon? Alex, yung tanong na ibinato sa kanya na yun, halos panghuli na nga yun, pahabol na nga lang. Actually, tapos na yung ambush interview. Kaya hindi na rin siya natanong pa ng follow-up ng mga kagawad ng media doon dahil umalis na rin ang Pangulo pagkatapos ng tanong na yon. Okay. Eden, tungkol naman sa lalamanin ng kanyang talumpati, no, na marami tayong mga naririnig na mga political analyst na parang gusto nilang marinig sa ating Pangulo ay yung mga social legislation tulad ng SOGI bill, yung divorce bill, ano bang ang posisyon ng ating Pangulo dyan, at yung ilang pang mga kailangan pang amyendahan ng mga batas tulad ng Omnibus Election Code
mukhang kopong-kopong na daw yun na kailangan pang baguhin. At yung tungkol sa pag-modernize yung takbo ng ating politika, may mga ganun bang hint ang ating Pangulo? Part ba yun sa kanyang sasabihin sa Lunes? Alex, ilang beses din tayo nagtanong sa mga opisyal ng Malacanang kaugnay doon sa kahit pasilip man lang doon sa magiging lalamanin ng State of the Nation Address ni PBBM, ay sila din mismo ay walang maibigay sa atin. Ang sinasabi lang nila basta pina-finalize na yung kanyang magiging talumpati. Pero syempre yung ilan sa mga nabanggit mo, ay depende pa rin sa Pangulo kung maisasama niya ba yan. Kasi ang sabi niya ay talagang yung mga priority talaga niya na dapat maipaabot sa mga taong bayan. Napakarami niyan. Kaya kailangan lang din niya talagang paikliin pa. Huwag na lumampas sa mahigit isang oras. In-expect natin. Sana nga yung mahahalagang issue na pang-ekonomiya, pang-seguridad, kabilang yan sa tatalakayin. At isa rin sa ating inaantabayanan, Alex, yung issue ng banning ng Pogo. Kung dyan ba niya i-anunsyo yung kanyang magiging desisyon dahil alam naman natin na dumarami na yung mga nananawagan na total ban ng Pogo operation dito sa Pilipinas, Alex. Okay, Eden, siguro ang taong bayan ay nag-aantay. Siguro ang sasabihin natin, Mr. President, mag-aantay ho kami at makikinig kami sa SONA mo sa Lunes. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.